Isinusulong ng ilang mambabatas na maibasura ang probisyong online libel sa Cybercrime Prevention Act na idineklarang konstitusyonal ng Korte Suprema noong Martes. Sina Senador Chis Escudero at TG Ginggona naghain ng panukala para i-decriminalize o hindi na ituring na krimen ang libel. Banta raw kasi ito sa karapatan para sa malayang pamamahayag. Kontra rin sa probisyong online libel si Senador Miriam Defensor Santiago. May report si Rafi Tima. Isa lang si Aya sa libu-libong biktima ng online bullying sa mga social networking sites. Hindi niya itutunay na pangalan at tumanggi rin siya magpakita ng mukha sa kamera. Matapos kasing maging biktima ng online bullying, maging siya, naging online bully na rin para raw makaganti sa mga kaaway sa internet. Gumawa rin ako ng paraan para magkaroon ako ng fan page na admin ako. Para sa susunod na mabully ako, pwede ko silang unahan. Mahirap niya maging biktima ng online bullying. Bukod sa sama ng loob na idinudulot nito, natakot din daw si Aya na baka pati buhay niya sa labas ng World Wide Web maapektuhan. Kaya naman isa raw siya sa mga nag-aabang na maipasa ang cybercrime law. Pero tila may butas pa rin daw ang batas, lalo pat napakabilis na mga pangyayari sa internet. Naghahanap ako ng OJT ko noon, so baka mahirapan ako maghanap ng OJT dahil pictures ko yung nandun. Baka sabihin nila naghahanap ako ng away online. Pero wala talaga akong hinahanap na away online noon. Si Attorney Nikki De Vega ilang kaso na ng libel ang nahawakan. Kasama rito ang isang kaso ng libel gamit ang internet. Bagamat noong panahong yun, hindi pa naipapasa ang batas sa online libel. Libel ang gamit namin kasi sa libel doon any printing or other similar means that tends to blacken or cause discredit. Parang online libel. Pero nung panahon na, that was way back in 2010, wala pang ganung batas. Nag-agree naman sa amin ng prosecutor. Kung may matutulungan man umano ang online libel, ito yung mga pribadong mamamayan na nagiging biktima ng paninirang puri gamit ang kapangyarihan ng internet. And let's say, hindi ka naman artista, hindi ka sikat, tapos biglang out of the blue, meron naninira sa'yo sa internet, nakikita ng mga kaibigan mo, o nakikita ng mga ibang mga negosyante, ano pa bang magagawa mo sa ganyang sitwasyon, no? So, ang online libel ay makakatulong sa kanila para mapigilan ang ganitong klaseng paninira. Pero sa tingin ni Senador Miriam Defensor Santiago, dapat tanggalin ang libel provision sa cybercrime law. Masyado raw kasing vague o hindi malinaw ang probisyong ito sa batas. Kaya hindi dapat i-apply sa internet ang rules sa libel. Itutulak daw ni Santiago ang pagpasa ng kanyang proposed Magna Carta for Internet Freedom. Provision on online libel is so vague that you hardly know who are covered by it. Although the Supreme Court, of course, said it is only the sender who is liable, not the person who is commenting or who is receiving. But what does these words mean? Who is the sender? The service provider? The individual netizen? Or if they're a group? Ito rin ang isinusulong ng mga kapwa niyang senador na sina Chis Escudero at Alan Peter Cayetano. Sa dalawang magkahiwalay na Senate bill, nais nilang i-repeal o tanggalin ang online libel provision sa cybercrime law. Ganito rin ang layunin ng House Bill 446 na isinumiti sa Kamara na inihain ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Ani Tino, isang direktang banta ang online libel sa freedom of expression. Tatakutin din daw nito ang mga netizen na sumali sa mga diskusyon ng public issues sa internet. Pero bukod sa online libel provision, isinusulong din ng ilang senador na wag nang ituring na krimen o i-decriminalize ang libel sa revised penal code. We're spending money, taxpayers' money, to sustain these prisoners. And then you add more people to populate the prisons because of libel. Para sa Center for Media Freedom and Responsibility, mahigit 80 taon ng balakid ang libel sa revised penal code para sa press freedom and free expression. Dati nang sinabi ni Pangulong Aquino na hindi layo ng online libel na kitilin ng press freedom. Habang ang DOJ, inihahanda naman ang bagong bersyon ng cybercrime law na wala ang online libel provision. Ayon kay UP Professor Rowena Daroy Morales, mas mabigat ang parusa para sa online libel dahil mas malawak ang sakop ng internet. Pwedeng nabasa ng isa, o pwedeng 100, o pwedeng 100,000. Hindi mo alam. Yung paglagap ng komunikasyon, mas malaki. Rafi Tima, GMA News.